Amen. And now, let's welcome the servant of the Most High God, Bishop Alvin Lam. Thank you po, Kuya Andy. Okay na ba ito? Okay. Isa pa pong palakpak para kay Jesus. Hallelujah. Isa lang pong tao ang nabuhay sa mundo ito na walang nanay. Si Adan, di ba? Yun ang kanyang nabis. Ang sarap ng may nanay. Amen. Kaya habang buhay pa yung mga nanay natin, pasayahin natin ang buhay nila. Huwag niyong hintayin yung birthday o Mother's Day para i-celebrate. Huwag niyo rin hintayin na sila may sakit bago sila dalawin. Nakakamiss yung mga nanay. Amen? Ang tawag sa ilaw ng tahanan. Kaya po pag uwi tayo ng bahay, ang tinatanong, Ante Ma, asa si Nay? Hindi ba tinatanong si tatay ko minsan? At pag Mother's Day, ang mga nanay pinupuri. Pag Father's Day naman, ang mga tatay sinesermonan. Napasin niyo ba yun? Hindi ko makakalimutan ng nanay ko. Naging malaking impluensya siya sa buhay ko. Agad na akong simba. Ben, tara na, simba ka tayo. Yung mga, ako lang atang inimba niya, ano, Papa Di? Di. Agad na ka naman simba kanta. Ako niyang born again tanan eh. Sabi nga ng awit, sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Parang tula ko na lang ata, no? Nang munti pang bata sa piling ni nanay, nais kong maulit ang awit na ni inang mahal. Awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Noong bata ako, patuturan na akong umako. Wala pa kaming kuryente noon, radyo lang. Aawitan niya ako yung awit ng Bisaya. Tiya eme, time sanga ubeng, aglahoy. Yung mga, saan yung mga sikat noon, di ba? Yung mga awit ng, maganda kasi mga boses ng Bisaya. Sino pang Bisaya dito? Yan, Pilita Corrales, Bisaya po yan. Di ba? Magagaling yan. Kaya Kuya Ray, hindi ka lang magaling tumugtog, di ba? So, anyway po, thank God sa mga nanay. Amen? Nandiyan yung nanay nyo. Okay? Huwag silang maglalaba. Alam po, ang bigat ng trabaho ng nanay. Tagalaba, tagaluto, tagalinis ng bahay, tagahatid ng mga bata. Di ba? Taga-budget manager. Security guard pa yan. No? At asawa pa po yan. Kaya nga po, they deserve the praise. Okay? Ako kung pwede lang, sabi nga ng awit, kung pwede lang, yung nanay ko, nandiyan pa. Ang sarap ng may nanay, ang sarap ng may lola, no? Nanay, magulang. Kaya nga po, manalangin po tayo. Ama, salamat sa mga nanay. At sila yung mga regalo sa iyo. Ayon sa Isaiah, Lord God, inilihintulad mo, you have likened yourself into a mother. Malilimod ba ng isang ina ang isang sanggol na kanyang anak? Sabi ni Yahweh, hindi ko kayo malilimutan. Kung paano ang isang ina, hindi niya kayang limutin ang kanyang anak. Kami rin, O Diyos, hindi mo makakalimutan. Father, we thank you for this morning. We pray as we celebrate Mother's Day. Mapasaya namin ang mga nanay. Maramdaman nila that they're special. Yun lang pong may panganak kami ng nanay namin. Dalhin kami sa kalantian ng 9 months. Yung hirap na kami palaki. Sapat na po yun. Wala pong mga perfect mother. Pero yung sacrifice nila, natatakpan yung alam mga imperfection. Thank you so much, oh God. We are forever grateful sa regalo mo sa amin na mga nanay. Pagpalayo sila maging malakas sa panahon ng kalang paghihina. Ikaw, O Diyos, sa kalang tanggulan.
Kayo po, Ama, ang kalang kaaliwan. Huwag silang makaramdam ng pangungulila at kumisan kahit makulit sila, maramdaman namin ang kalang dinadaanan. Pakinggan pa rin namin ang kalang mga paulit-ulit na kwento at mga sermon at paalala. Father, we thank you so much. We bless every mother today. Maging mga wala ngayon, we remember them. And we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Hallelujah. Buksan natin ang ating mga Bible. Nadidibago ako. Itaas natin lang konti. Parang, pero okay lang, ano? Okay. Ang ating mga Bible sa John chapter 14, verse 15 and 17. Kung dala natin ang ating mga Bible, napakahalaga ng message natin. Nais-title, yan. Thank you, Kuya JB. Napakasipag po ninyo. Amen. Nais-title dalhin ni Holy Spirit sa isang magandang journey. Another level ng buhay natin. It is an exciting journey. Marami mga tao yan, they're missing a lot. Marami malungkot. Bagamat may kasama, they feel lonely, fearful, at may inahanap pa sa buhay nila. Ang desire ni Jesus ay maranasan natin, tayong mga nagmamahal sa Kanya. Yung, kung sino yung sumakanya ng sinagkatawang tao, ay sumaatin din po. Ang sabi niya sa John chapter 14 verse 15, sabi niya, kung iniibig ninyo ako, if you love me, tutuparin niyo ang mga utos ko. You will keep my commandments. At sabi niya, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay. Ang ginamit na Greek word dyan ay paraklet. Parakletos. Ibig sabihin comforter. Yung patnubay, comforter, encourager, and counselor. Naalala ko lang, bakit si Paul walang asawa? Kung din mo, parang wala din siyang pamilya. Yung mga naunang Kristiyano dumaan ng mga pagsubok. Pero bakit hindi sila nakaranas ng takot, ng lungkot, ng boredom? Because the Holy Spirit may dalang comfort, encouragement, say, patnubay, counselor. Kumisan limited ang pwedeng magawa ng tao. Pero yung pwedeng magawa ng Diyos sa atin, limitless. Ang tao hindi perfect. Kumisan nasasaktan tayo, yung mahal natin. Sabi nga, you always hurt the one you love. Diba? But the Holy Spirit will never hurt you. So please, forgive your brother, your wife, your sister, your co-Christian. Bakit? They are not perfect. Misa nga, pati nga dila at ngipin, magkadikit na palagi, magkasama palagi, nagkakagatan pa. How much more yung tao? Kaya hindi intensyon ni God na mamuhay kang mag-isa. Ang dala ni Holy Spirit, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Naalala ko nung maranasan ko si Holy Spirit, magpo-4 years na yan, 1985. October 5, 1985. Magpo-4 years na. Iba, akala ko nung mapaptays ako ng Holy Spirit, parang nasa cloud nine ako. Lumalakad sa ulap. And that starts my exciting journey with the Holy Spirit. Ang ganda po ng naranasan ko. And then, yung dati na nabobor ako, na malungkot, parang may hinahanap, nawala. Noon, paggabi, umiiyak ako, parang may malalim na lungkot. Natakot. No? At kung minsan, pag wala yung barkada ko, hinahanap ko sa parang malungkot ako. Nawala lahat yun. Kasi dumating si Holy Spirit sa buhay natin. Kanina po, yung ating gawain sa Magalang, natapos 8 o'clock na. Nagmamadali kami pumunta rito, hindi ako kami agad nakarating. Yung mga tao na blessed, may lumapit sa akin, palabas na ako, umiiyak. Pastor, sabi niya, kasante nga na. Kanyama na. Kita pang worship na. Sa mga song. Pinandamang yung Holy Spirit, alam mo. And nagmamadali na po ako papunta rito. Kasi yung lungkot na wala sa buhay niya. Kaya nga po, marami tayong namimiss sa buhay natin if you are not in relationship with the Holy Spirit. Maybe you are now in a relationship with the people or with the person, with the woman, with the man, ano?
But something kung minsan nasasaktan ka, bakit ganito? Akala ko pag nag-asawa na ako, magiging masaya ang buhay. Masaya naman, di mo ba? Masaya naman. Kaya lang, ang talagang magdadala sa atin ng saya ay si Holy Spirit. Amen. Sabi niyo, Holy Spirit. Kaya sabi niya rin ni Jesus Christ, dadalangin ako sa Ama. Kasi ang tindi nun. Upang bigyan kayo ng isa pang patnubay. Siya ang espiritu ng katotohanan at hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. In other words, they don't welcome the Holy Spirit. Kung paano hindi welcome noon si Jesus. And they don't understand the Holy Spirit. Kung paano hindi na naunawa si Jesus noon pinako siya sa krus. But you, lover of Jesus, tayo pong nagmamahal kay Jesus, nasa iyo siya. Nararamdaman mo siya. Nasa buhay mo siya. Kaya sabi niya, ngunit nakikilala ninyo siya. Kahit hindi mo nakikita. Sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y nananahan sa inyo. Kaya, dapat sa buhay natin, wala sa ating diksionaryong yung tinatawag na restlessness. Yung pagiging laging bagabag. Laging hindi payapa. Yung feeling lonely. Although minsan yung emotion mandaraya. Minsan dumarating yan. But you need to develop your relationship with the Holy Spirit. Remember this. We are not designed to live alone. Kaya sabi ni God, it's not good for man to be alone. In Genesis chapter 2 verse 18, I will make him helper suitable for him. Yung si Eva. Diba? Ayaw niyang malungkot ang tao. But still, Eve is not perfect. Ang alang pamilya, hindi perfect. The first family, nagkaroon ng problema. Nagkaroon ng submission and murder. Only the Holy Spirit can bring a perfect life and relationship. Hallelujah. Now, bago tayo magpatuloy, let's just welcome the Holy Spirit. Ma-request Pastor Carmel, tulungan ako rito. Let us just welcome Him, acknowledge Him. The Holy Spirit wanted to be appreciated, to be welcomed, to be acknowledged. Amen? Activate your faith right now. Nasa atin siya. Kasi pinag-pray ni Jesus na sumaatin siya. At ang sabi ng ating binasa, sumasa atin na siya. Ang kailangan lang ma-recognize, ma-welcome siya sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Yes, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Make this song your prayer this morning. Damahin mo siya. Welcome Him. Welcome, Holy Spirit. Yes. We are in your presence. Oh, fill us, Lord. Fill us with your power. Live inside of Live me. inside of me. Yes, hallelujah. Sing this song, make it your prayer. Welcome, Holy Spirit. Oh, we welcome you, You're here with We are us. in your presence. Dear Holy Spirit, we love you. Fill us with your power. Live inside of me. Jesus. You're the living water.
Please stand, please. Tayo po ito kayo. Nais po ni Jesus na kung paanong ang banal na Espiritu ay sa niya nang siya nasa lupa pa, nang siya magkatabang tao. Nais niya, yun din siyang maranasan. Kapatid, it is impossible to live the Christian life, to experience the joy of the Lord, to experience victory. Mahirap maranasan ang kagalakan ng Panginoon, ang kanyang tagumpay, without the Holy Spirit. Si Jesus nagtagumpay, nakagawa ng milagro, lumakad ng matuwid, nagbigay tuwa sa Ama because of the Holy Spirit. Ang sabi ng Bible, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Hallelujah. And today, ang prayer ni Jesus, ang prayer, ang panalangin ng ating Panginoon for you, for me, for us, to be empowered, not to feel alone, but to experience the joy that comes from Him. Hallelujah. I-desire mo yan. Yes, i-welcome natin si Holy Spirit. Hallelujah. Come, Holy Spirit. Iparamdam mong kailangan mo siya. The Holy Spirit needs to be appreciated. Kailangan niyang ramdam niya na gusto mo siya. Hindi niya pinipilit ang kanyang sarili. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Can we sing that another song? Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Yes, tas natin ang ating mga kamay bilang tanda ng ating pagsugo sa Kanya. This time, damahin mo siya. I-welcome mo siya. Sabi mo, halina, come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Oh, hallelujah. Jesus. Oh. Yes, oh Lord. Holy Spirit, I need you. Yes, yes, we need you, Lord. Come, sweet Spirit, I pray. Come with your strength and power. Come in thy strength and thy power. Come in your own special way. Oh, come in thine own special way. Yes, halina, Espiritu Santo. Kinakailangan kita. Espiritu Santo, kinakailangan kita. Lakas ka ng mahihina. Lakas ka ng mahina. Pag-asa ka naming lahat. Pag-asa ka naming lahat. We love you. Halina, Espiritu Santo. Glorify your name. Kailangan kita. Lakas ka ng mahina. Pag-asa ka naming lahat. Come, Holy Spirit, I need you. Yes, power of the Holy Spirit. Come, sweet Spirit, I pray. Come
the Holy Spirit. Holy Spirit, I am ready. Holy Spirit, fill me. Holy Spirit, I welcome you. Holy Spirit, I love you. Nais ko na magkaroon ng malalim na karanasan sa iyo. Dear Holy Spirit, take over. Take control. I surrender my life to you. Yes. Yes. For the last time, sing it. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. I need you. I need you. Come, sweet Spirit, I pray. We pray. We pray. We pray. Come in your strength and your power. Hallelujah. Oh, come in your own special way. Yes, Holy Spirit, we acknowledge that you are the most important person in our lives. Ikaw ay kapalit ni Jesus. Dumating ka para si Jesus ay maging totoo sa buhay namin. Makita siya, yung lakas niya, yung kapayapaan niya, yung pag-ibig at kagalakang taglay niya ay sumaamin din. Today, dear Holy Spirit, we appreciate you, we welcome you. We allow you to take over, to take control over our lives, over our emotion, over our mindset. Oh, dear Holy Spirit, we submit to you. Patuloy pong gamitin niyo ang sandaling ito para lalo ka namin makilala, maranasan, at uwi kami. Pinalakas, pinagaling, pinagpala ang aming mga buhay. We thank you, and dear Holy Spirit, let us glorify Jesus together this morning. Father, we thank you, and we give you all the glory. In Jesus' name we pray. Tayo magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mga kapatid, the most important, muna po tayo. Agay ng nasabi ko sa inyo kanina, you don't need to feel alone. Hindi ka makaramdam ng lungkot, ng dissatisfaction. Kasi si Holy Spirit hindi discourage sa'yo. Dinisenyo ka ng Panginoon. Dinisenyo tayo, nilikha tayo to be in communion with Him, in the relationship with Him. Pag natuklasan natin to, naranasan natin to, your life will never be the same. Amen? Ibang klase mangyayari sa buhay natin. Madalas, nandineglect natin siya. Hindi pinapansin. Kaya napakahalaga, every morning, before anything else, acknowledge Him. Sabi mo, Holy Spirit, I welcome you. Good morning, Holy Spirit. Sa ating binasa kanina, sinabi ni Jesus, yung ipapadala niya, no? Si Holy Spirit. Si Holy Spirit ay hindi si Jesus. Pero si Holy Spirit, kagaya ni Jesus. Kung paanong si Father God, hindi si Jesus. Si Holy Spirit, hindi si Jesus, but they are one. Parehong Diyos. No? Kaya nga po, pag nasa atin si Holy Spirit, nasa inyo rin si Jesus. The same kind, but different person. Kasi Trinity yan eh. Distinct ang kanilang personality. Self-existent sila, but they are one. The Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Father God planned everything. He is the architect. But the Son, siya ang nag-execute. Lahat ng pinlano ng Ama. Si Jesus, si Lord, ang nangyari, nagpaganap, nag-execute. Kaya walang nalikha kung wala si Jesus. In the beginning was the Word, sabi ng John chapter 1 verse 1, and the Word was with God, and the Word was God.
Nothing was ever created without Him. All things were made through Him. Nalikha ang lahat ng bagay dahil kay Jesus. So si Father ang architect, Jesus the Son is the one who execute, who bring into being lahat through the Word. But the Holy Spirit is the one who applies lahat ng ginawa ni Jesus. Pati doon sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, nang siya maging kasalanan, maging sumpa, upang tayo maging matuwid, maalis sa sumpa, upang tayo gumaling. Kapatid, wala ka na sumpa, walang tatalab na sumpa sa iyo. Ang kailangan mo lang ngayon, relationship kay God. Malaman natin ang katotohanan. The truth will set you free. Amen. Kaya ang ginagawa na ngayon ni Holy Spirit, ginagawa niyang totoo sa atin ang Diyos. Kaya ang mundo hindi siya maintindihan, hindi siya matanggap. Kasi si Holy Spirit ay hindi para sa mundo. Para sa mga believer, mga nagmamahal kay Jesus. Kaya pag hindi mo mahal si Jesus, ang aking sinasabi ngayon, ano ba yan? Diba? Yung Word of God, kalokohan. Because you are not in the Spirit. You are not in love with Jesus. But the moment you fell in love with Jesus, you appreciate every word, every promises. Kaya subukan yung sabihin sa mga tao ito, hindi nila naintindihan. Sa mga wala kay Jesus. Mabobor sila, hindi sila tatagal dito ng mga 10 minutes, 15 minutes. Ang pangarap nila, sana makatakas ako, sana makauwi ako. Pero baka kayo bumabalik kayo dito, nagwo-worship. Hindi galing sa inyo yan. Galing yan sa Holy Spirit. Kasi mahal niyo ang Panginoon. Amen? Napasin niyo ba pag hindi ka nakapag-Sunday, mabigat ang katawan mo? Sa umaga lang, pag hindi ka nag-devotion, hindi ka nag-pray, yung maghapon pong pagulo, anong kulang, anong nangyari, bakit mabigat? Hindi ka nag-worship, hindi ka nag-devotion, wala kang word, hindi ka nag-pray. Kayong maghapon, pagulo, paikot-ikot lang. You see, you are not designed to live alone. Kaya ang sabi doon sa ating binasa, the Holy Spirit will be with us. Forever. Hanggang kailan yung forever? Matagal yun. Kaya ano man ang nagawa natin, nakaka-bless, ano? Si Holy Spirit, hindi kanya i-give up. May mga panahon, meron tayong mga nagawa that can hurt other people, offend other people. Ano? Yung iiwan ka nila sa nagawa mo. Pero si Holy Spirit, yes, nag-grieve siya. Nasasaktan siya. Pero hindi ka iiwanan. Hindi siya discouraged sa iyo. Kaya please, tuloy-tuloy ka lang. Alam niya, hindi ka perfect. Alam niya, papalpak ka pa rin, magkakabali ka pa rin. Kaya nandun siya to encourage you, to comfort you, to help you, to be your counselor. Kasi ayaw ni God yung buhay natin, trial and error. Kaya ang tawag sa kanya is Spirit of Truth. Espiritu ng katotohanan. Napakaiklingan na nga ng buhay, trial and error pa. We can live a life na parang sure ball. Amen? Bakit? Meron kang relasyon kay Holy Spirit. I-develop natin yan sa buhay natin. Nais ni Holy Spirit maging companion natin siya. Ang iba, nag-aasawa kasi kailangan ng companion, kailangan ng pamilya. Mahalaga yon. Thank God for the family. Pero kakaibang companion, si Holy Spirit. Ang asawa, ang kapatid, ang magulang. Kamukha natin, meron sa inyo, namimiss yung nanay nyo, wala na, di ba? Siya palagi, namimiss mo yung sermon ng nanay. Ngayon mo naintindihan. Yung pagiging makulit ng nanay. Ngayon wala na, nasa Panginoon na. Si Holy Spirit, hindi siya magsasawa sa atin. Diyos ata siya. Mahal kaya natin niya kaya tayo. Di ba masarap malaman yun? Amen? Kung minsan feeling mo parang, Lord, katanggap-tanggap pa ba ako? Lord, okay pa ba ako sa'yo? Yun lang salitang yun. It's a sign. Signifies. Okay ka pa kay God. Kasi si Holy Spirit yun through you. Binabalik ka niya sa iyong relasyon sa Diyos. Kaya never kang iniwanan ni Holy Spirit. Even in a single moment.
in a single second. Sabi nga ng Bible, in Him we live and move and have our being. Sa Kanya tayo kumikilos, gumagalaw, humihinga, nabubuhay. In other words, the single moment wala na sa atin. Maybe physically you are alive, but spiritually you will die. The moment wala na sa atin si Holy Spirit. Kaya nga po mga kapatid, let us learn to acknowledge Him daily. Amen? Kausapin siya. Holy Spirit, tulungan mo ako. Ako ganyan ginagawa. Holy Spirit, anong tuturo ko? Anong ipipres ko? Holy Spirit, gabahin niyo po ako. Umpisa nakakatakot yung mga responsibilidad. Pero not by might nor by power, but by the Holy Spirit. Amen? Kaya nga po, yung kanyang presensya, gusto ko maranasan ito, may dalang kapayapaan, may dalang galak. Kasi bunga yan ng banal na Espiritu. Hindi galing sa atin yung peace and joy. Galing kay Holy Spirit. Amen? Yung kapayapaan ni Jesus, yung love ni Jesus, yung joy, yung patience, yung kindness, yung goodness ni Jesus ay sumasa atin. Kaya nagtataka sila, bakit mabait ka? Bakit nagbago ka? Si Holy Spirit ay sumasayo. Kaya nga po, develop your relationship. Kung inuusayan natin ang ating connection sa tao, sa Instagram, sa Facebook, lalo mong husayan ang relasyon mo sa Holy Spirit, huwag lang paglinggo. Ang iba, linggo lang naaalala ang Diyos. No, every day. 24/7. We need to develop intimacy with the Holy Spirit. And intimacy demands consistency. Subukan mong yung asawa mo, once a year lang, o once a week lang kayong magkita, hindi pa kayo nagkakibuan. Ang isa, malagiya pa. Ha? Ba't ko makapag I love you? Ha? Hindi ka man dinedate. Ano mangyayari daw sa relasyon na walang consistency? Lalamig yun, di mo ba? Namamatay. Same with the Holy Spirit. Intimacy demands consistency. Dapat, alam mo yung masakit na marinig mo sa asawa mo, yung sabihin niya, nagbago ka na, hindi ka nakagaya ng dati. Dati pinagpapasensyahan mo ko. Dati, sweet ka. Di ba pag narinig mo sa asawa mo, umigisip ka? No? Ay, nagbago na pala ako. Hindi na pala ako sweet. Marami sa atin parang nagbago na rin kay God. Hindi na kagaya ng dati. Kaya nandiyan si Holy Spirit, tutulungan tayo. Alam ba kaya nasabi ko kanina, your desire to walk with God is not from you. It's from the Holy Spirit. Yan ang kanyang mission eh. Ilapit tayo kay Jesus. Without the Holy Spirit, we cannot come to God. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and truth. Apart from the Holy Spirit, we cannot make it. Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Kaya yung nais mo ngayon, kung baka nandito, nagpe-pray, nagbabasa ng Bible, nakikinig, si Holy Spirit siya. And I can share this. 40 taon na yung lakad ko kay Lord. 40 years na ako lumalakad na kasama si Holy Spirit. At ang ganda ng journey. Hindi ko nagkamali. Kasi sabi ko, Lord, sa ganda kong lalaki ito, dapat pag nagliligaw ako, sure, baka umiyak lang. Diba? Kaya hindi ako nagligaw, Kuya Ramil. Nag-pray ako. Lord, sino man po yung babae magiging asawa ko, i-preserve mo na, ingatan mo na. Sino man yung maswerte yun? Ang dami magaganda sa church. Pagkatapos, pogi ka pa. Presence of God inside. Presence of God inside. Pogi. Amen? Pastor, obey God's instruction. Pogi. Lahat ng pogi, magsabing amen. People of God, obey God's instruction. Pastor, obey God's instruction. Nang sabihin sa akin ni Lord, si Carmela ang magiging asawa mo. Lord, bata pa lang yan.
Kasi nung uno ko siyang makita, 1986, naka-uniforme pa siya ng high school, ng Panjas. Ay, anak niya, ini ha. Why di Lord ako? Akala mo kung sino ako. So, serve lang ako, serve. You see, the Holy Spirit will guide you into all truth, pati sa pagpili na maging asawa mo. Nung patapos na ako ng Bible school, sabi kay Pastor Phil, marami nang nag-aabang sa akin tayo. Marami nagpaparamdam. Kung minsan may sister, iuhulog yung panyo. Sabi ko, kinakabahan ako. May nagpaparamdam. Sabi ko, baka umasa sila, kawawa naman. Sabi ko, Pastor Phil, yung kaibigan kong pastor to, kaklase, mag-pray tayo. Sabi ko, may nilagay si Lord sa puso ko, sino? Pastora Carmela, Sister Carmela, sabi ko. Ganun ba? Ngayon, teacher nila ako sa Bible school noon. Kahit November 1st, araw ng patay, sabi ko, may klase kayo. Pinapasok ko sila, para lang sabihin sa kanya, inabangan ko siya. Inabangan ko. Nang dumaan siya, Carmela, sabi ko, may sasabihin, ano yun? Sabi ko, yung uniform kong baron, may sasabihin ako, ano yun? Sabi niya, pag-pray na ka. Diyos ko, gumailing. Tumawa lang siya, nabigla. Nantanong ko siya, bakit tumatawa? Hindi niya ini-expect kasi friend ko siya, kaibigan. So, nag-pray naman siya. Kaya nung asawa ko na siya, tinanong ko si Pastora Carmela, Dear, sabi ko, nang ligawan mo ba kita, crush mo na ako? Ano sabi niya? Hindi. Bakit mo ko sinagot? Si Lord, sabi niya. Ano sabi mo naman kay Lord? Oh, hindi! Ayaw niya sa akin. Pero ngayon, patay na patay sa akin. Mga kapatid, hindi ka magkakamali sa buhay. Nang crossroad ng buhay ko, yung kuya ko nasa Brunei, sa Shell, meron silang subcontract doon. Meron akong request. At that time also, casual ako sa pastor ko, bagay-regular na. And then may opening sa Bible school, di ko alam ang gagawin ko. And I pray to God, Lord, saan ako pupunta? Meron na akong passport, no? Meron na akong pinaphysical na ako to go Brunei. And then, yung trabaho ko, sabi ng kaibigan ko, magre-regular na tayo niyan, sabi niya. So yung pastor ko, maganda yun, di ba? 3 years din ako nagtrabaho doon. Pero sabi ni Holy Spirit sa akin, mag-enroll ka sa seminaryo, sa Bible school. And looking back, tinanong ko yung kuya ko, Hoy, sabi ko, kung napunta ako ng Brunei, ano ba trabaho ko doon? Sabi sa akin, kabinero. Nang kabinero ako. Yung palang kabinero, yung mga nasa expressway, di ba? Yung mga nagpupulot ng basura, nagpuputol ng kahoy. Yung ba yung kabinero? Sabi ko, oo. Sabi niya sa akin, buti hindi ka napunta. Bakit? Mapalares ka pa. So, thank God, hindi ako nakapunta ron. Ngayon, yung pastor ko, mega mall na, di ba? Mega wall na. Sarado na. Pero yung Kingdom of God, diyan ko nakilala si Pastora. Diyan ko kayo nakilala. At ngayon, bishop na po ako. Amen? Bakit? Pag kay Holy Spirit ka nakinig, ang journey mo maganda. Kung hindi, baka mali ang naging buhay ko. Baka wala si Precious, yung mga anak ko. Baka hindi ko kilala. Baka artista ko ngayon. Actually, pangarap ko na maging abogado. Ngayon, parang abogado rin ako. Pinapakilaban ko kayo. Amen? Sa panalangin at sa katotohanan. Ganyan ang mga abogado, di ba? Ipapakilaban ka, kukuha ng ebidensya. Imamaster ang batas, ang book nila. So, ganun din ako ngayon para rin akong abogado. At si Jesus Christ, ang tawag ko sa advocate. Yung advocate, advocatos, ay yung parang abogado rin yun. Tagapagtanggol. Alright? Kaya mga kapatid, be ready. Yung mga darating na linggo natin. Nagpipray ako Lord, kailan ko ituturo ito? Na-open ko nito ng isang Thursday. Kailan ko ituturo itong journey ito na gusto mo sa amin? And then, kagabi, katapos ko mag-preach doon sa isang conference, kagabi, natulog lang ako. Hindi ko alam kung anong ipipreach ko sa inyo. No? And then kaninang umaga, madaling araw, alas 2, nagising na ako. At ito yung pinaalala sa akin ni Lord. Itong message na ito.
mahal na mahal niya tayo. Nais niya. Lumalib ang ating relasyon sa Holy Spirit. Amen? Ay mga kapatid, sabi nga sa John chapter 16, verse 13, when He, that's the Holy Spirit, when He, the Spirit of truth, in other words, no error, no lies, truth, absolute truth ang nasa Kanya. When He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truths, not in some truths. Alam mo, ang dami lumalapit sa akin noon, mga pastor, mga ministro, iba ng reliyon. No? Pero wala sa akin. Sabi ko, hindi ito. Hindi ito. Ginaguide ako ni Holy Spirit. Hindi ito. And now we are here, guided by the Word, by the Holy Spirit. Kaya nga po, ang nais ni Jesus para sa akin yung pinakamabuti sa atin. Hindi man iniisip ni Jesus ang para sa Kanya. He always thinks about you and me. Kaya sabi sa John chapter 16 verse 7, kasi niyo, mamamatay na lang si Jesus. Bakit na lang sa langit, iniisip niya, alagad pa rin, tayo pa rin. Ang sabi niya sa verse 7, subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti niyo. Saan siya pupunta? Ipapako siya sa krus. Mamamatay siya para sa atin. And then ililibing. And then muling mabubuhay. And after 40 days, aakyat siya sa langit. Sa mga disciple, masakit yun. Hindi maintindihan na kailangan niyang mamatay. Kailangan niyang mag-sacrifice. At kailangan niyang bumalik sa langit. Lahat pala ng iniisip at ginagawa ni Jesus para sa ating kabutihan. So never mong i-entertain na si God ay nakalimutan ka. Kaya sabi niya dyan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo. Di ba kung tatanungin ko kayo, sino gusto nyo, nakasama nyo ngayon? Di ba si Jesus? No? Pero mas matalino, mas alam ni Lord ang kailangan natin. Ang sabi niya, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Sino yung patnubay? The Holy Spirit. It is best for you, sabi niya, that I go away. It is best for you. For if I do not go away, the Counselor, the Comforter, the Holy Spirit ay hindi darating. Kaya ang ebidensya na si Jesus ay muling nabuhay at nakalulok sa kanang kamay ng Ama, yung pagbaba ni Holy Spirit na ating nararanasan ngayon. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Nais ng ating Panginoon Jesus kung paano siyang nabuhay sa mundong ito in the power of the Holy Spirit. Mabuhay ka rin in the power, in the anointing of the Holy Spirit. Hindi ka mahina. Ikaw ay malakas. Sumasayo si Holy Spirit. Ayaw kanya magkamali. Gusto niya ang buhay natin ay sigurado. The Holy Spirit wants to guide you in every step, in every way, in every step that you take. Amen? Sa bawat hakbang natin, gusto niya, samahan niya tayo. Hallelujah. Kaya, ang susi yung desire. Gusto natin siya. Hindi ipipilit ni Holy Spirit ang kanyang sarili. Sabi nga sa John chapter 7, verse 37, ang sabi ni Jesus, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. For it is written, out of his belly shall flow rivers of living water. Ang tinutukoy si Holy Spirit. Sabi niya, sino mang nauuhaw, lumapit sa akin. Yung si Jesus Christ kasi, ang giver ng Holy Spirit, ang baptizer. Sabi niya, ang sino mang lalapit sa akin, sabi niya, ayon sa kasulatan, mula sa kanyang kaibuturan, babalon, dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. At ang binabagi niya si Holy Spirit. Kaya na ako'y nabaptize ng Holy Spirit na Sos, that was 1983. Naramdaman ko si Holy Spirit hindi sa isip. Dito sa aking espiritu. Sa kaloob-looban ko. Nung una, ang tulog ko, nangikinig. Akala ko, dinragsata kami. Sabi ko, bakit itong pakiramdam ko? Pero masarap, sabi ko.
And then inaabot namin yung I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Nakaluhod na ako. Nakakita ko ng maliwanag na maliwanag. And then nag-pray, Lord, sabi ko, give me, baptize me, give me the gift of prophesying. Yung prophesying po doon, hindi po yung pagiging propeta kagaya ni Jeremiah, kundi yung foretelling, foretelling. Yung ipangaral ang salita ng Diyos through the Holy Spirit. Binigay sa akin yun. At habang nakikita yung maliwanag, alam ko si Jesus Christ yun. Parang inihigop ako. First time kong maranasan yun. Akala ko mamamatay na ako. Akala ko mapupunta na ako sa langit. Pero hindi pa ako ready, Lord. Sabi ko, may gagawin pa ako. Tama na po, sabi ko. And the rest is history. Ngayon, yung gift na yun, yung pagtuturo, pangangaral, matal ko ng ginagamit ni Holy Spirit. See, bawat isa sa inyo, may kaloob, may gift. Iyon ang power na binibigay ni Lord sa atin. Gusto ko matukusan natin to. Maranasan natin. Amen. Na may mga iba hindi nararanasan si Holy Spirit. Nagpe-pray kay God pero parang walang nangyayari. You see, walang problema sa Diyos. But sometimes the problem is in the heart. Sometimes hindi tayo ganun karubdob, kaseryoso, kagutom. Blessed are those who do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Ang mga gutom talaga, yan ang makakaranas. Amen? So this time po, hindi ko muna itutuloy ito. Oras na. God willing, kung hindi pa mag-rapture, kung kalooban ng Panginoon, next Sunday, mahaganda ito, pag-aaralan natin. Amen? So manalangin po tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Amang Diyos, salamat. We pray. May tuwid ang aming mga puso. Ikaw po'y tumitingin sa puso, hindi sa panlabas. Nung panahon na tinanggal mo si Haring Saul at naghanap ka ng panibagong hari na iyong itatalaga. Naghahanap ka at tumitingin ka sa puso, hindi sa panlabas. Nakita mo si David, isang batang pastol. A man after God's own heart. We pray this morning, God, samantalang nakatingin ka sa amin, kakitaan mo kami ng kapakumbabaan, ng kagutuman, ng pagnanais na magamit mo. Bigyan mo kami ng pusong handang sumuko sa iyo para si Holy Spirit ay makapanahan ng malaya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Make this song your prayer. Change my heart, oh God. Make it ever true. Yes. You are the potter, I am the clay. Hallelujah. This morning, allow the Holy Spirit to draw you closer to God. Allow the Holy Spirit to change our hearts. For Him to live fully, freely, sovereignly in our hearts. Yes.